Hello, magandang hapon po. Yung pag-usapan naman natin ngayon, yung karugtong dun sa yung pinakamalaking problema ko po. Reggie Regal Felipe, magandang hapon. Maya pagkat panapon, maya pabingi, magat panapon, maray na hapon, maayong hapon, maupay nga kulop, um, naimbag nga malim, tapos sa lahat po sa inyo ay naghumingi tayo ng ano no ng ano na lang just understanding at ito ngayon ang aking iba-vlog ay ipapresenta ko na sa inyo yung problema. Ang problema ko po ay ganito. Paano kung ibabasura ng kumilik ang aking petition, ang aking motion for reconsideration sa kasong sinampa kong disqualification laban kay Erwin Tulfo? Ano kaya ang gagawin ko? Siyempre, most logical ay sa napag-aralan ko sa jurisprudence kasi doctor of jurisprudence naman ako. So, I have determined that the only remedy available for me for that is total sigurado naman ako, meron naman akong pruweba na may passport siya sa US. Dangan nga lamang, nakapangalan kay Erich Sylvester Tulfo. Pero kahit ganun pa man nakapangalan, ay aminado na po yan. Hindi na po hindi na po yan tanong o isyo. Sigurado na proof beyond reasonable doubt na nga tayo dyan sa pagsasabi na may passport si Erwin Tulfo na nakapangalan sa kay Erich Sylvester Tulfo at siya ang gumagamit sa loob ng mula noong 1991 hanggang 2022. So, 22 years plus 9 years, so 31 years. Sa loob ng 31 years, ginamit niya ang passport or pasaporte ng American passport na nakapangalan po kay Erich Sylvester Tulfo. So ngayon, kung iyan lang po pagbabasihan, automatic na po wala na pong choice ang COMELEC natin na dapat ay i-disqualify na si Erwin Tulfo bilang kandidato. Dagdag pa niyan, inamin na rin yan na sundalo siya sa Amerika mula noong 1988 hanggang 1996. So, ang pagkasundalo niya ay lumaban pa nga siya dun sa Iraq War. So, bago ka maging sundalo ay nanunumpa ka sa watawat ng Amerika at nanunumpa ka sa naipaglaban mo ang konstitusyon ng Amerika. Yan po ang precise na sustansya ng pangako ng isang tao sa isang bansa para sabihin ay citizen siya ng bansang yon. At kung Pilipino siya nung panahon na yon, nananumpa siya, ibig sabihin po ay tinakwil niya ng Pilipinas. Hindi na siya Filipino citizen. Although ang pangalang Erwin Teshiba Tulfo ay Filipino citizen sa talaan, sa record, pero sa actual na pagkatao niya ay siya po ay Amerikano. Ginamit nga lamang niya ang pangalan na Erich Sylvester Tulfo. At alam naman natin na it is not the name that is material. What is important is the person who actually uses the passport of American passport. Ang tao na gumamit ng American passport for 31 years ay walang iba kundi si Erwin Teshiba Tulfo na gumagamit o nagtatago sa pangalan na Erich Sylvester Tulfo. It doesn't make any sense for his counsel, si Attorney Karen Jimeno, na mag-argumento na hindi naman daw, Pilipino daw si Erwin Teshiba Tulfo. Katunayan nga, pinisenta nila ang passport na Philippine passport at may birth certificate na si Erwin Teshiba Tulfo na ipinanganak noong August 7, 1963 doon sa Tacloban City. Pero hindi niya rin maikaila na kahit na meron siya ganong pinresenta na sinuko niya na, sinabit din nila yung nung sulat, official letter ng United States Embassy na pinadala kay Tulfo na may petsa po na October 11, 2022
na nagsasabi na iniinformahan si Erwin Teshiba Tulfo na kinansela na ng United States of America ang pasaporte na American sa pangalan ni Erich Sylvester Tulfo. At ang sinasabi ng American government sa US Embassy na nakalagay doon, na napatunayan na ngayon, inamin din ni Tulfo na hindi pala siya si Erich Sylvester Tulfo, kundi ang itong pangalan ay Erwin Sylvester at Elwin Teshiba Tulfo. Yan po ang totoong pangalan niya. So with that, ang theory ng abogada niya ay Filipino citizen pa rin siya. So ngayon, ang theory ko naman dyan, it does not matter kung sino ang pangalan na ginamit niya, kung hindi yung totoong pangalan niya, because it is always a fact of life na yung actual na tao na nag-benefit sa passport ay yun ang siyang tinutukoy na siya nag-enjoy nun. Ibig sabihin, you can use many names, whatever name you want. But the fact remains that the citizenship is a matter that is attached to the person itself and not attached to the name, but attached to the person itself. You can change your name. You can file a petition before any court asking for the change of name, but you can never change your nationality or citizenship if you do not act it according to the law. So, sa American system, may batas din sila bago ka mag-apply ng naturalization. Meron din silang batas. Sundin mong pamantayan ng mga requirements. In the same manner, na kapag pinanganak ka sa Amerika, ay may passport ka. So, pinalabas niya na siya po ay si Erich Sylvester Tulfo na ipinanganak sa Hawaii noong December 30, 1965. So 1965. Yan ang pangyayari. So, ibig sabihin, ang kasalanan ni Tulfo dito, nagsinungaling siya by means of falsifying or ang tawag niyan, falsification crime yan. Nag-imbento siya ng birth certificate na sa pangalan ng Erich Sylvester Tulfo. Bakit of all the names, yan ang pinili niya? Unang-una, may iniiwasan siya na makilala siya na siya si Erwin Tulfo. Erwin Teshiba Tulfo. Bakit? Nung time na yun, ay sumibat siya galing sa Pilipinas. Nahuli po siya ng mga tauhan ni Fabian Ver sa panahon ni Marcos Sr. na nagpuslit ng dolyares. So, kasama niya, kakutsaba niya yung mga smugglers ng dollar. Siya ay tagatulak kasi reporter siya noon. So, akala niya yung reporter hindi sinisita. Nasita, nahuli ng tauhan ni Fabian Ver. Alam mo, panahon na yun, ay parusa noon kamatayan kung dollar smuggling. Pinapiring squad ni Marcos. Naswerte siya, nailigtas siya ng kanyang kuya na si Ramon Tulfo dahil bigatin siya na kolumnista noong araw. Kaya ang nangyari, pinakiusapan ni Ramon Tulfo si Fabian Ver na kung pwede marisalbahin niya ang kanyang kapatid. Sinalba nga ang kanyang kapatid at pinasibat sa Amerika para hindi lang malalaman ni Marcos. So, ibig sabihin, may kasalanan pala sila kay Marcos noong araw. Si matandang Marcos. So, sa tinagal-tagal niya doon, siya ay naging nangasawa niya dinala na roon. Ang anak niya dinala na roon. May anak din sa dito, may asawa din sa dito. Ang dami niyang asawa, daming anak. So, nevertheless, it is not material to our topic. Ang topic natin is, Amerikano ka, dapat kang tanggalin. Ngayon, may problema rin tayo dito sa Comelec natin. Nagsampa po ako ng disqualification case sa Comelec. Iba po yung kaso, iba pa yun kaysa kaso na sinampa ni Attorney Virgil Garcia na isang retired military general. Abogado pa. Ang kaso ni Attorney Virgil ay binasura na ng Comelec. Ang rason ng Comelec sa kanya ay hindi siya nag-submit ng certified copy ng Certificate of Candidacy ni Erwin Tulfo at saka Certificate of Candidacy ng pamangkin ni Erwin Tulfo na si Ralph Tulfo.
at certified copy ng Certificate of Candidacy ni Jocelyn Pua Tulfo na hipag niya na asawa naman ni Rafi Tulfo. So, with that, na technical si Attorney Virgil. Pero kung ako tanungin mo, mali po ang tinatawag na technicality na ininvoke ng COMELEC. Bakit po? Kasi unang-una, hawak po ng COMELEC yung mga tinutukoy na Certificate of Candidacy. Therefore, paghawak nila, may batas po sa Rule 129 ng Rules of Evidence na applicable sa lahat ng klaseng kaso na nagsasabi, ang lahat na bagay na hawak ng isang opisina ay tinatawag na judicial notice na sa opisinang yun. So, ibig sabihin kung hawak na ng COMELEC yung dokumento na yun, ay judicial notice na yun sa COMELEC na hindi na sila dapat maghanap pa ng certified true copy. Sasabihin, talaga bang ano to? Certificate of Candidacy to ni Erwin Tulfo? Sabi, wala ka namang certified true copy. Di ang sasagutin lang niya na ay nasa Rules of Court, Rule 129, na kapag inyong dokumento ay judicial notice na sa inyo yan at hindi na kailangan ng ebidensya. Yan mangyayari. Nevertheless, ang argumento ko dapat yan masunod. Pero ang ginawa ng COMELEC ay binasura yung kaso ni Attorney Virgil Garcia. So nagsampa si Attorney Virgil Garcia ng motion for reconsideration sa NBank na commission. So ang nangyari sa kanya is binasura din sa NBank. The same reason. Dahil wala siyang kopya ng mga sinumite na kopya ng mga certificate of candidacy. Ngayon, sa aking kaso naman, nagsampa kami doon ni Attorney Diosdado Calonge ng petition for disqualification. Nung una, ang sinabit ko lang ay dinownload ko sa COMELEC. Adjust, dinismiss nila dahil daw wala daw certified true copy. So ginawa ko, hindi na ako nag-question. Nag-usap kami ni Attorney Diosdado Calonge. Sige, diretso na natin. Nag-file na lang kami ulit bago. This time, meron na kaming kabit na certified true copy ng Certificate of Candidacy. Pero ang nangyari, ang tagal dinisisyonan. Dinisisyonan May 22 na dapat May 14 lang ang pinakahuling panugit nila para magdesisyon sa kaso sinampa ko. May 14, tapos May 16, pinroklama pa nila si Erwin Tulfo. So, despite the fact na nag-file ako ng motion na ipagpaliban muna ang proclamation kasi hindi pa nila na-desisyon na ng COMELEC yung kaso ko. Ngayon, dinesisyon nila, binasura ng COMELEC. Anong rason ng COMELEC? Sapagkat po, sa ilalim ng rules of procedure nila, sa ilalim din ng Omnibus Election Code na sinusunod ng kanilang rules of procedure, ay nakasaad po na ang itong mga rason para ma-disqualify isang kandidato sa Section 12 at saka Section 68. Sinasabi ng COMELEC na wala raw nakalista, hindi nakasama sa listahan ang citizenship para magiging ground sa pag-disqualify. Sa Section 68, hindi rin daw nakasama. Kasi sa Section 12 naman pala, balik lang ako, ay patungkol po sa mga sitwasyon na nakonvict sa krimen ang kandidato. Dito naman sa Section 68, nakalagay po sa sitwasyon yung binanggit po na mga listahan ay yung mga gumawa ng kasalanang vote buying, kung ano-anong sistema para pamili ng boto. Pero nakalimutan natin ng COMELEC na pinakahuling paragraph ng Section 68 ay nagsasabi na dinidisqualify din ang merong permanent residence sa ibang bansa. Kung ako tanungin mo, yung pagiging citizen mo sa American, naging permanent resident ka doon sa Amerika. Hindi ka naman magiging resident sa Philippines kung wala kang residence visa sa Philippines. Kailangan bago matanggal ang presumption na ikaw ay American resident by virtue of your nationality or your passport, then there must be a clear and convincing evidence to the contrary na ikaw ay nag-apply at ginran ka ng Philippine government ng residence sa Pilipinas. Okay? So, nevertheless, kung hindi pa naalis yung citizenship, you are deemed a resident of that country.
Hindi pa rin ginamit yung Section 68. Kaya ang nangyari ngayon, nag-file kami ng motion for reconsideration at ang katwiran ko po ay ganito. Number one ko na katwiran ay mali po ang COMELEC sa pagsasabi na hindi nila isasama sa disqualification sapagkat hindi raw nakalista ang citizenship sa mga grounds sa Section 12 at saka Section 68. So, ang argumento ko doon, tingnan nyo, ang Section 68 na panghuli ay nakasabi to kasama yung permanent residence. At dagdag ko yan, sabi ko, mali kayo kasi sinasabi sa rules sa Section 1 ng Resolution number 11046 na pwede magsampa ng disqualification sa kahit anumang dahilan na nakalagay sa batas at saka sa Constitution. O hindi lang batas, sa Constitution pa. Pero kung titingnan natin ang batas, sa Omnibus Election Code, kasi batas yan, ay nakalagay din doon sa Section 64 na walang sinuman ang maaaring maihalal sa pwesto sa Kongreso kung siya ay hindi natural born Filipino citizen. So, ibig sabihin, tinakpan, sinara ng COMELEC ang kanilang mata na mayroon palang Section 64 na nag-uutos. Sabi nila, wala. Next, kasi sinabi sa Section 1 ng Resolution number 11046 na siyang ginagamit ng COMELEC sa pagpapatupad ng kanilang mandato ay nakalagay, sakop ang lahat ng mga sinasabi na disqualification na nakalagay sa Constitution at sa ibang batas. Ngayon sa Constitution, nakalagay po sa Section 3, for no one shall be elected Senator of the Philippines unless he is a natural born Filipino citizen and age 35 on the day of the election. O ngayon, ano ngayon yan? Di Constitution yan. So yan ang argumento ko. Dapat ikonsidera nila inuutos ng Constitution sa Section 3, Article 6. Okay? Punta na tayo ngayon sa iba pang dahilan. Dinahilan ko rin doon ay nagsilbi siya as sundalo. So at least permanent resident siya. So sa dami ng maigsi lang ang aking iksian ko na lang, gano'n lang po kasimple ang aking argumento. Pero may iba pa kong argumento na ginamit ko na nanggaling sa Constitution. Sinabi sa Section 26, Article 2 ng Constitution na ganito, the state shall guarantee equal access to opportunities in public service and prohibit political dynasty as may, tandaan mong word na may, as may be provided by law. Kung sinabi na as shall be provided by law, hindi ako pwede mag-insist na may political dynasty kung walang batas. Pero dahil may ang nakalagay as may be provided by law, pwede ko mag-insist na by the natural and logical meaning of political dynasty, siguro naman dynasty na yun, hindi na kailangan ng batas sa magkakapatid. Di ba? Ang magpapamangkin. Di ba? O, gano'n lang kasimple. Pero, hindi sinasabi ko, titingnan nyo yan kasi kasama sa Constitution yan. Another thing na nakalagay sa Constitution ay kailangan may equal access to opportunities in public service. Kung tumakbo si Erwin, malanalo pa naman siya kasi mataas ang popularity niya, pati si Ben Tulfo at andun na si Rapi Tulfo, inuubos nila yung 2-3 pwesto para sa kanila lang. Dapat ibigay naman sa ibang tao yun. Kasunod na ground ko ay lack of academic qualification. Bakit ko ginamit ang lack of academic qualification? Kasi hindi naman nakapag-aral ng abogasiya si Tulfo. So hindi siya pwede, wala siyang alam, o di kahit hindi na siya abogado, basta nakapag-aral lang ng abogasiya para alam niya paano gumawa ng batas, ng proposal. Next is, hindi rin siya nakapag-aral ng kung ano pang ibang mga social sciences na at saka yung mga kurso na kung saan maintindihan mo yung kalagayan ng mga tao
at makapag-isip ka, dapat political science man lamang para makapag-isip ka kung anong batas ang ihahanda mo at ihahain. Dahil hindi ka napag-aral, hindi niya masusunod ang utos ng Section 1, Article 21 ng Article 11 ng ating konstitusyon na nagsasabi, government employees must render utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency in government service. Paano ka magiging efficient sa government service kung hindi ka nakapagtapos pag-aaral? Yan lang. Paano ka magiging efficient as senator kung hindi ka malang nag-aaral sa pagka-abogado? O di kaya kahit hindi ka abogado, basta nakapag-aaral ka sa law on the making or the proposing of laws. Yan po sinasabi ko dito. So, ngayon, dahil kasama sa batas sa konstitusyon yan, ini-insist ko, ini-argue ko sa COMELEC, sa aming motion for reconciliation, na dapat kasama yan. So, mali kayo pag sinabi nyo na hindi kasama sa Section 12 tsaka Section 68 ang permanent residence o di kaya yung violation sa Constitution. Dapat isama nyo. Ngayon, ang problema ko, sigurado naman ako na ibabasura naman nila ito. Maghanap naman sila na dahilan. So kung pag binasura nila ito, ano ang remedyo? Sa ilalim po ng kasalukuyan mga jurisprudence, sa pag-aralan ko, kung ibasura, dapat sa Senate Electoral Tribunal ako pupunta sa Senado. Kaya lang may problema ko. Alakalain mo nang binasa ko, magbabayad pa pala ako ng 50,000 para lang sa petition na hindi naman para sa akin, kundi para sa kasangkatauhan. Tapos may gagastusin pa ako ng mga papel, magsasabit pa ako ng 15 copies. At dagdag niyan, may magdagdag pa ko mga 5 pa sa 20 copies, 20 sets. Ilang piso kaya ng kailangan ko? Ipanotaryo ko pa yan. Magbabayad pa ko ng Grab o ng Messenger. Gagamit pa ako, magbabayad pa ako ng secretary. Kaya ako bang gagawa? Pagod na pagod ako niyan. So, umapila po ako sa inyo. Tatanong lang ako. Dapat ko ba bang ipagpatuloy itong laban kay Erwin Tulfo o i-atras ko na lang? Pagkatapos kasi nitong COMELEC, kung matatalo pa rin ako sa COMELEC na ine-expect ko, ay the only way for me to go is to go to the Senate Electoral Tribunal. At alam niyo na, hindi ko po kaya ang 50,000 na pambayad sa filing fee. Sige, kung matulungan niyo ako, maghanap ako ng iba. Pero ang siguro, the only way is hati-hatiin natin ang burden. Hati-hatiin natin ang bigat na obligasyon. Meron naman akong GCash, saka Maya, saka ilagay ko dito ulit na kung makatulong kayo, tagit pag 100, 500, ipunin na natin at makukuha din natin ang lahat. So, ito po ang aking details. Magpadala kayo dyan kung naipunin ko, mag-anunsyo ako kung magkano ang naipon. Kasi habang wala pa yon, mag-umpisa po ako mag-file ng kaso June 30. So kung sa June 30 dapat ready na ang pera na yan. So ngayon pa lang po ay ina-anticipate ko na humingi na ako ng tulong sa inyo para maisampa ko po yung petition for quo warranto laban kay Erwin Tulfo. Yan po yung aking number, no? So, it's up to you. Yours is now, pinapasa ko ng bula sa inyo. Si Need Anima, tuloy mo. Sige, salamat po. Rocket, true, walang atrasan, Dr. Toto. Silver Bullet. Hello, Miss Rocket. Pero Miss Rocket, no, sa Cebu, maayong hapon. Silver Bullet, walang atrasan, Doc. Okay. Argo, Rocket. Sorina, Jabalya. Okay, paano malaman na hindi siya national border ng Pilipinas? Samantala, mismo COMELEC ay nagbebenta ng mga dokumento. Paano sila di ibig sabihin, doon lang tayo, ang pag-asa natin ay doon sa Senate Electoral Tribunal na kung saan ang mga dyan,
tatlo na uupo diyan ay mga justice sa Supreme Court. Although merong 6 na senador ang upo, at least sa tingin ko ay fair naman ang representation, may taga-opposition man o hindi. Nakasama sa ukat, senador. Si Junjun Angeles, sa mahal na mga filing fee sa mga kaso dito sa Pilipinas, katabangan ka na sa tatabangan ka sa pagsampa ng mga kaso. Tama yan. Totoo sa Comelec, 10,400. Raket Argo sa BBM ay hindi din graduate. Yan, dapat kinasuhan din si BBM yung gano'n. Sorina Jabadlia, paano malalaman na hindi siya national born ng Pilipinas? Hindi, sigurado na po ako, may ebidensya na po kami, Sorina Jabadlia. Kompleto na po kami ng ebidensya na may passport siya. Kung may passport siya, kahit natural born pa siya sa Pilipinas, kung nagkaroon ko ng passport ng Amerika, hindi ka na Pilipino. Lito de Torres, isang halimbawa, si Irisi, disqualify nila pero dumiritso sa Supreme Court at nakakuha ng si Irisi ng TRO sa huli, nanalo pa si Igay Irisi. Akala ko si Eric Silvestertol pa, si Igay pala. Enjoy ako na baka naman po malaki ang kasunduan nila, Tolpo. Hindi ko wala alam. So, Norilyn Katil, watching from Abu Dhabi, good PM, Pilipinas. Lito de Torres, hindi po ba agad pwede isampa na yan sa Supreme Court? Hindi pa pwede. Kailangan po idaan mo na sa Comelec. At least nakapag-file na po ako, nagbayad na ako ng 1,000 na motion for reconsideration na fee. Andrea Guico, watching from Singapore. Tasa Acevedo, fake news peddler din yung si Erwin noong nagsabi si Digong na may offshore account si Trillanes kasama. Ay, totoo ka, fake news peddler talaga yan. Raket, good day Dr. Toto, Nob's vlog, public information, watching from Mindanao. Nob, Bong ba yung Bong? Crispin Rivera, Maya Pagat Panapon, Dr. Engineer. Melchor Peñalosa, ang umaatras ay di nagwawagi. Ang yang mga yan ang kasabihan ng matatanda, idol totoo. Sa kasabihan din ni Freddy Aguilar, ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Yan galing sa aking idol na si Freddy Aguilar. So, Romeo Salvador, sir, ay kung di lang ako na-scam, di ako magdadalawang isip na magbigay tulong para makapagsampa kayo ng kaso laban sa Kitulpo. Pinanawagan ko ang mga mamamayan na tulungan natin ang isang batikang tirador. Salamat po sa kanyang mabuting adhikain upang hindi na makaupo sa Senado ang isa sa mga Amerikano senador. Salamat po, Major Colonel Romy Salvador. Salamat po. Hadasa Tapiro, Shalom. Sara Maca Reyes, Mamu. Rodi Ravi Pastor, Eric Enrico Baldicantos. Good afternoon. Tutok Osing, mabuhay ka. Reggie Regal Felipe, Dr. Toto, pwede ba na ma-impeach si Dirty George Garcia dahil pwede siya ma-impeach basta may taga-pirma lang. Rodi Rabi, stay safe. Tapos sino pa? Leopoldo Timbang. Sir Toto, ba't naging senador na hindi Pilipino? Pinayagan po kasi ng Comelec, kaya yan po ang dahilan. So, Regal Felipe, Nakajima Chi, Silver Bullet, salamat Rocket sa iyong palipad. Tapos si Mimi Baldizar, sana sa may kakayahan makatulong. Tapos Jiggy Riarte, sa Rocket, Arriba, Pilipinas, Heidi Uyay, Uyaw pala. So, Lito de Torres, Heidi Laborigo. So, Simply Lalane. Tapos Rocket, Edgar Kagmat, Heidi Uyaw. Okay, maraming salamat po. At pakishare lang ito para maraming tutulong sa atin. At please lang, huwag sana kayo mag-skip ng ads ko para naman makatulong kayo sa akin. Maraming salamat po.